Pero mabuti ang ginagawa ni PBBM. Alam mo, may 3 taon pa siya. I'm sure meron siyang tatanggalin dyan. Otherwise, hindi niya bigay ng hihingi siya ng courtesy resignation. Para hindi naman masyadong embarrassing kung tatanggalin niya ng gano'n. At least nag-resign naman sila. Happy na ganito. Pero I'm sure meron tatanggalin yan. Mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Attorney Sal, usap-usapan ngayon itong utos ni Pangulong Bongbong Marcos, itong courtesy resignation sa lahat ng kanyang gabinete bilang tugon sa panawagan ng publiko. I'd like to read yung some parts ng kanyang statement, dito nga sa kanyang panawagan. Sabi niya, and I quote, "It's time to realign government with the people's expectation." At ayon kay Pangulong Marcos, ang panawagan niya ito ay para ma-recalibrate niya ang kanyang administrasyon kasunod ng naging resulta ng nakarang halalan. Sabi niya, and I quote, "This is not business as usual. The people have spoken and they expect results, not politics. Not excuses. We hear them and we will act." Ang panawagan ng courtesy resignation ay layunin para magkaroon ng elbow room o talagang karoon ng kalayaan ng Pangulo, enough room talaga to evaluate yung performance ng bawat departamento at sino nga ba daw ang deserving at hindi deserving na magpatuloy sa kanilang posisyon. Bahagi nga sabi niyang recalibrated priorities. Sabi niya, and I quote, "This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized, but we cannot afford to be complacent. This time for comfort zones is over." Ang pahayag na ito ay sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga, after naging resulta ng election, hindi naman lahat nanalo doon sa alyansa. Nakita niya dahil hindi lahat binoto ng taong bayan. So it's time to recalibrate his administration. What's your... at saka kanya-kanya na naglabas ng pahayag, Attorney Sal, this morning, ilan sa mga cabinet secretary from DOTR Secretary Dizon, and kanina rin nakita ko sa social media kay Interior Secretary John Vic Remulla that they are submitting their courtesy resignation ngayong araw na ito. Attorney Sal? No. Ang tatanggalin. Alam mo, yung mga miyembro ng kabinete, yun ang kinakanta. Tapos harap sila sa salamin. Mirror on the wall. Whose resignation will PBBM accept? Yan. Pero mabuti ang ginagawa ni PBBM. Alam mo, may 3 taon pa siya. I'm sure meron siyang tatanggalin dyan. Otherwise, hindi niya bigay ng hihingi siya ng courtesy resignation. Para hindi naman masyadong embarrassing kung tatanggalin niya ng gano'n. At least nag-resign naman sila. Happy na ganito. Pero I'm sure meron tatanggalin yan. Lalo pa ng pagkaka-aresto illegal ni dating Presidente Duterte. Attorney Sal? Ganda yung kanya move back. Hingin niya ng courtesy resignations. Kasi hindi matatakasan na kaya bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. ay dahil sa ilan sa mga cabinet members ang mali o illegal na mga ginawa nila. Sama na yung pagpapa-aresto kay dating Presidente Duterte. Kaya kailangan gawin niya yun. Meron pa siyang 3 taon para ayusin niya. Baka sakaling makabawi siya. Saka para hindi halata rin na less embarrassment pag tinanggap niya yung resignation
rather than tatanggalin mo ng harap-harapan. Kaya maganda yung kanyang ginawa. Sino kaya sa kanila ang tatanggalin? Kaya nga, di ba sabi ko kanina, lahat sila kumakanta ng sino? Ya, ang ahad. Pero ang tanong ng mga kababayan natin, Attorney Sal, is this enough, Attorney Sal, para ma-appease yung nararamdamang dissatisfaction ng mga kababayan natin sa first 3 years ng kanyang administrasyon, na instead na bumuti, instead dun sa kampanya na bagong Pilipinas, nagkaroon nga ng bagong Pilipinas, but not for the good, but for the worst, ika nga, Attorney Sal. But sa tingin mo, is this a band-aid solution lang or pampagwapo lang sa side ng Marcos administration, dahil nga patuloy na dumadaos-dos ang trust and ang ratings ito sa ating mga kababayan? Well, yung galaw ni Presidente Marcos is not sufficient to the discontent as well as the anger of the majority of the Filipinos. But that is a move in the right direction. Kulang yan. Ang sa akin pinaka-epektibong appeasement, ibalik mo muna si Presidente Duterte para yung ginawa nilang illegal at kamalian, merong pag-amin na mali and it is trying to correct it. Yun ang maganda. Then they can go responding to the problems of the country that beset us. Meron pa naman 3 taon yan. May magagawa siya kung gusto. Lalong-lalo na kung he will assert his leadership. Kasi, rightly or wrongly, tama man o mali, ang tingin talaga sa kanya, mahina liderato niya at pinapatakbo ito ng mga nasa likod niyang either kamag-anak o kaalyado. Kaya doon siya nasisira. Di ba sabi nga ng mga kababayan natin, Attorney Sal, way before pa the election, that they cannot feel that we have a strong leader, that meron tayong leader na namumuno sa Pilipinas. Well, if this is a chance for the former, not for the former, but for the current president, na to prove na may kaya siyang gawin at may kakayahan siyang gawin para ayusin, kailangan talaga, Attorney Sal, ayusin natin ang Pilipinas, and siya yung magiging susi dyan sa pag-ayos kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Alam mo, hindi talaga. Pero si Duterte, no courtesy resignation, he will fire you in pagpasok pa lang ng isang kabinete meron, minura niya na you're fired. Ganun siya. Yun ang ibang klaseng leader yun. Yung harap-harapan. Isang, meron tayong 80 na cabinet secretaries na nag-tender na ng kanilang resignation. Kasama dito si Interior Secretary John Vic Remulla, DICT Secretary Henry Aguda, MMDA Chairman Romando Artes, Budget Secretary Amina Pangandaman, Transportation Secretary Vince Tison, DMW Secretary Hans Kakdak, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Agriculture Secretary Francis Chu Laurel, Finance Secretary Ralph Recto, Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, Solicitor General Bernardo Guevara, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Executive Secretary Lucas Bersamin, TESA Director General Jose Benitez, DepDev Secretary Arsenio Balisacan, and Presidential Advisor Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. So far, Attorney Sal, yan pa lang po ang nag-tender ng resignation. Bakit wala yata si Anton Lagdameo dyan? Yan din ang tanong ng mga nakabasa, Attorney Sal. Pwede ba naman tapos yung araw, Attorney Sal, any time of the day, or baka mamaya hindi pa, mag-update pa naman yung list na yan as soon as
magkaroon na ng public announcement na si etong cabinet secretary ay nag-tender na ng kanilang resignation. Oy, Attorney Sal, may naghahanap pa ng yung ibang mga... Ha? Yes. Tinitingnan na mga nag-resign. Ang hindi lang isa, dalawa, marami ang tatanggapin resignation dyan. Dahil maraming sa mga nakalista dyan, ang naging dahilan ng pagbagsak. Oh. Well, hinahanap din nila yung iba pa mga presidential advisor. Kasi may nakita ko may mga group shot yung media, may tinanong na isang presidential advisor, bakit kung magte-tender siya ng resignation? Tapos ang sagot niya, bakit daw siya magte-tender ng resignation? Wala naman daw siyang opisina na pinamumunuan. He's reporting directly to the president as an advisor po daw. Pero cabinet, kahit cabinet ang rank niya. Alam ko na yung tinutukoy mo wala, hindi naman karapat-dapat talaga yun Wala naman. Ay, hindi ko pinangalanan. Yun kaya lang pinagbigyan niya dahil nagsip-sip sa kanya ng gusto. Kaya para pagbigyan lang, binigyan ng presidential advisor position. Pero walang opisina, walang budget. Oy, kilala mo yan ha? Kahit di ko pinangalanan. Yan mahilig yan na yun yung nagsabi na dapat patayin daw lahat ng mga Muslim. Marami. Integrated bar. Samantala, Attorney Sal, meron din comment dito. Plot twist, paano daw kung si BBM ang mag-resign? Hindi ba matagal lang gustong pa-resign din yun? Siyempre, hindi naman mag-resign yun. Kasi may mandato siya 6 na taon. Sasabihin niya, ano ko mag-resign? Binigyan niyo ako ng 6-year term. Kasi kung yun ang dahilan daw niya, Attorney Sal, the people have spoken, hindi sila masaya sa naging pagpapatapos sa bakit daw hindi na lang daw siya mag-resign? Total siya naman daw ang punot dulo. Tama ba yung sentimento na yan ng ating mga kababayan, Attorney Sal? Kung totoo yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na nagsalita ng taong bayan dun sa dismal performance ng kanyang mga kandidato, o di dapat, ang unang gagawin niya, ibabalik niya si Presidente Duterte rito sa ating bansa. That's the best move that he can do. And then, isunod niya na yung pagtanggal ng mga naging dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang rating. Lalo-lalo na yung tumira na karapatan ng dating Presidente Duterte at yung mga taong nasa likod din ng pagsira, pagwasak sa reputasyon ni VP Inday Sara. And another text, sabi dito, di ba, sabi niya, the people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Dapat aksyonan ni Attorney Sal, yung sinasabi mo nga, Attorney Sal, na pabalikin dito sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Now, Hana, itong programa natin na nagsimula niya na gusto niya ng reconciliation, pabalikin niyo muna. Tayo pa. Yung natin sa programa natin, palagi tayo nangunguna sa Oo. Talagang on point kasi ang mga recommendation mo, Attorney Sal. Tsaka pinipick up kaya ng mga vlogger yung sinasabi mo, tapos nire-echo nila sa masa. Kaya kumikita sila, may content sila. Hoy, Attorney Sal, not for the sake of income, Attorney Sal. I guess they find you interesting and mabigat and may substance yung mga paliwanag mo, Attorney Sal. Enough for them to make you a resource person, a content. Doon yung sa mga sinasabi nyo para i-content ka nila kasi nga, may substance nga daw yung mga paliwanag ninyo. You make sense daw, ika nga. Plus, darating ang monetization.